Under chassis, program sa ECU, albularyong mekaniko lang ang true. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Engine ECU o i-wiring mo, ayos yan kay Joe Chilo. Hahong-hong o orasyon, dito to mayagiman sa makina, to seryoso. A good name to know, a good shop to go. Dito na tayo sa albularyong mekaniko. Ang paghahisgutan natin ngayon, isang Ford Ranger 2.0 engine. Galing pala ito ng Tanduman, Mandawi City. Sabi ng may-ari ay halos ayaw na raw itong tatakbo. Kaya nang nabalitaan niya na mayroong manghuhula na palaging nakadepende sa tagna-tagna, agad niyang pinadala rito para matuthuan ko no. But before we start, baka ito na po ang huling video natin sa month of November dahil sa sobrang busy na talaga. Pero sikapin ko pa rin na makapag-share ng kunting ideya sa inyo. Maoba niya asam day ka? For your more info, day and night po kaming magtrabaho, lalo na sa mga unit na lumubog sa bagyo. Sige pero pag live lang po panagsa. Ayan, so nang sinubukan na nating paandarin ang makina ay hindi naman lumalabas yung ATM indicator light rito. At dahil sabi ng may-ari nito ay magje-jerk yung transmission, kumbaga mayroong kalampag. So ang ginagawa lang muna natin, sinilip lang muna natin sa ating X-ray machine. At ito po ang naging resulta. Sa BCM mayroong isa at sa PCM naman ay mayroong dalawa. At kita rin natin dito sa TCM ay nakakulay green, so ibig sabihin ay walang problema. Pero pagka ganito na, kailangan ay wala tayong kumpiyansa. So bago pa po tayo magpunta dito sa TCM, kailangan talaga natin tingnan kung ano ang naglalabasan rito. Yan, so tingnan natin. Ayan o, dito sa BCM ay mayroong stop lamp control, incorrect valve. At dito naman sa PCM, yung mga glow plug lang. So walang relasyon yan. So balik po tayo. Alright, so ito po ang sabi ko kanina na kailangan pa rin nating i-trace up. Kahit naka green color yung TCM, kailangan pa rin natin to i-verify kung wala ba talagang problema. So proceed po tayo. Ayan o, so naka no DTC, i-verify pa rin natin. Red fault code. Dito po tayo punta sa key on engine running kasi naka-under po yung makina rito. Okay, proceed. Alright, so kita natin ngayon mga kaalbularyo ay mayroong DTC. Yan, so naka-indicate po dito P1780 transmission control switch not in self-test range. Yan, so i-trace up po natin to, but lumabas ang inkantong ito. Okay, so subukan lang muna nating patakbuhin ang sasakyan dahil ang sabi ng may-ari nito ay biglang mag-jerk at parang mag-freewheel ang sasakyan. Kumbaga hindi na talaga siya tatakbo kahit apak-apakan pa ng accelerator. Okay, so ngayon tingnan lang muna natin, i-drive test lang muna natin. Yan, so nang nag-road test na po tayo ngayon, ay pansin natin tataas yung RPM at hindi tatakbo ang sasakyan. At kita naman natin dito sa RPM ay naka 3,000 na po tayo, pero ang takbo ay 30 lang. Yan kahit naka 3,000 RPM na po tayo, ang takbo natin rito ay naka 30 lang po. Kahit papunta na po tayo ng 4,000 RPM, palaging naka 30 ang ating takbo ngayon. At hindi naman lumalabas yung transmission indicator light. So ibig sabihin ay makaut na naman ang ulo natin ngayon sa kakaisip. Ayan, so wala tayong magagawa rito. At babalik na lang po tayo sa shop para magkaalaman doon kung ano talaga ang nakain ito. At dito, wala na akong padugay-dugay pa. Tinanggal ko ang transmission oil pan para maipalabas ko na rin ang valve body nito. Fast forward tayo sa mga hindi pa nakasuway o pamungkag tulad nito. Ito po yung lamang loob ng isang automatic transmission, pero introduction pa lang ito dahil ang pinakauyok ng transmission ay marami pa yan sa loob, pero dahil hindi po natin to i-overhaul, kaya ito lang muna ang aking ipanabi sa inyo. Ayan, so ito na po ang valve body assembly. At ito yung pressure shift solenoid. At ang nakita naman sa ating X-ray machine kanina, ito po ang ating tinatawag nating transmission control switch o tinatawag na transmission range sensor. At movable po ito.
So ito po ang tinatawag nating transmission range sensor. Pag magka-problema po ito, normally buo ang ating papalitan. Ito. Nakakonekta po ito. At ang papalitan lang natin ito ay ito lang talaga. So hindi na to kasali yung valve body. Alright. So ito na po. Yan. So ito po ang ating papalitan. At ang lahat na solenoid rito ay hindi na natin to gagalawin. So ito lang po talaga. At ito yung part number. So hindi natin to kalimutan pag magpalit po tayo ng ganito. Dapat magkatulad yung part number para walang labad sa ulo. Alright, so ito na po ang ating ipagpalit. Ayan. At ito yung luma. So magkatulad lang po ang forma nito, pati yung part number. So ito po ang original na part number. At ito naman yung ipagpalit natin. Okay, so ikabit na natin to rito. At para magkaalaman na mamaya kung hindi ba tayo nagkamali sa ating diagnosing. Let's proceed. Ayan, so ang una kong ginawa rito, sinimulan kong gihuhap-huhap at siyempre gidokol-dokol. Sa mga bagong followers natin dyan, ito po yung mga hurim-hurim ko na kahit wala akong Latin na binanggit rito, ito po yung nagsilbing pagpaalis ng mga diliingon nimo. Ayan, ang dali lang talaga ang ikabito. Kaya fast forward na naman tayo. Ang laking kabaliktaran kapag kayo ay isang manghuhula dahil ang pasyente ko rito ay nakatayo samtang ako ay nakahiga. Pero dahil ganito talaga ang proseso kung ang shop mo ay hindi pa kumpleto. Saba oy, madunggan gani kasi mong amo, yatap juga. How i-delete ang video? Alright, so let's proceed to the next video. Pagkatapos kong kinabit lahat, gipaila-ila ko muna ang bagong TCM. Alam kong alam nyo rin kung ano ang ibig kong sabihin rito. Alright, so road test na po ako rito. Sa hindi pa nakaranas dito at hindi pa nakapasyal, ito po ang tinatawag nating Isle of Medellin. So sobrang ganda po ng tanawin rito. At pansin natin ngayon mga kalbularyo ay sobrang smooth na ang takbo ng sasakyan. At kita naman ninyo yung takbo ngayon ay naka 100 na po ako. Alright, so once again, now I declared, problem solved na naman po tayo rito. So ganyan lang po ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Daghang salamat. Babu.